Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating itutuloy ang series na The Power of Vision. So sa araw na ito, vision narrows down our focus. So Philippians chapter 3 verse 13 to 14 ang sabi rito, "Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straining forward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus." So sabi rito na kalimutan mo na ang mga bagay na nasa likuran mo. And magsumikap or pagsikapan mo na maabot yung mga bagay na nasa harap mo. So parang sinasabi lang dito na yun, forget the past and focus sa future, di ba? So yun, sasabi dito, pinagsisikapan kong maabot ang hangganan ng takbuhin para sa gantimpala ng mataas na pagkatawag sa akin ng Diyos na kay Kristo Jesus. So ayun, so sa unang teaching po tayo, ang sabi rito, vision tells us our priority. So kapag nakita na natin or kapag may vision tayo sa ating buhay, kumbaga yun na yung nagiging priority natin eh. So for example, tayo mga estudyante, pag engineer yung course mo, so nakikita mo na may vision ka na balang araw magiging engineer ka. Kumbaga naandun na yun yung priority mo eh. Nagiging priority mo siya eh, na pina-priority mo na mag-aral, pina-priority mo na mag-review, ganun para maging engineer ka. Kumbaga sinasabi na kung nakita mo or kung alam mo na balang araw magiging teacher ka, balang araw magiging doktor ka, yun yung nagiging priority mo sa buhay eh. Kumbaga hindi mo siya masasabi na yun yung vision mo or yun yung nakikita mo sa future mo na gagawin mo kung hindi mo siya pinaprioritize, kung hindi mo siya inuuna. So ayun, kapag tayo ay may gusto, kapag gusto natin na maging engineer, gusto natin na maging doktor, maging negosyante, so ngayon pa lang dapat yun na yung pinapriority natin. Yung mag-aral tayo, ganun or linangin natin yung mga skills natin. So vision tell us our priority. So sinasabi ng vision natin or kung ano yung nakikita natin sa hinaharap, kung ano yung dapat na maging priority natin sa buhay. So sa ikalawang teaching, ang sabi, vision simplifies our lives. So kapag may vision ka, kapag alam mo na yung gagawin mo sa buhay, kung alam mo na kung magiging ano ka in the future, yun na, magiging simple as that, magiging sabi, vision simplifies our lives. So simple as that, alam mo na yung vision mo, alam mo na yung gusto mo, alam mo na yung course na para sa'yo, alam mo na yung trabaho na para sa'yo. So yun na, magpo-focus ka na doon. Yun na yung gagawin mo. Doon mo na aala yung buhay mo, lahat ng gagawin mo. Pagpopokusan mo yun para makabit mo, ganun. So kumbaga, vision simplifies our lives. Kapag nalaman mo na kung ano yung vision mo sa buhay, kung ano yung tatahakin mong landas in the future, ganun lang kasimple. Pagpupursigahan mo yun. Kumbaga malinaw na sa'yo eh. Malinaw na sa'yo yung pangarap mo eh. So, yun na lang, ang tanging gagawin mo na lang is talagang mag-focus and magpursige. So, sa ikatlong teaching, ang sabi rito, vision concentrates our energy. So, yun nga tulad sinasabi ko, yung focus. Na kapag may vision ka na sa buhay, na kapag alam mo na yung gusto mong gawin sa hinaharap, yun, doon mo na binubuhos lahat. Doon mo binubuhos yung energy mo, doon mo binubuhos yung lakas mo, yung talino, yung sipag. So, kung mga vision concentrates our energy dahil nga may vision ka na, dahil alam mo yung vision mo sa buhay, na doon mo nabubuhos eh. So, kumbaga, doon mo talaga sinisipagan eh. Talagang binubuhos mo lahat ng energy mo at saka effort mo eh. So, ayun, punta tayo sa application. Paano nga ba natin ito may apply sa ating mga buhay? Ang sabi nito, prioritize what matters for God. So, yung vision natin sa buhay, hindi lang yan basta vision mo lang. So, dapat vision din yan ng Panginoon. Dapat yung vision mo is
ikalulugod ng Panginoon or yung vision mo na yan or yung gusto mo na yan ay para sa ikapupuri ng Panginoon. So, kumbaga, prioritize what matters for God. So, kung ano yung kalulugod ng Panginoon, doon ka mag-focus. Yun yung gawin mong vision. Kung ano yung mabuti sa Kanya, sa kapwa, yun yung pagpokusan mo. So, sa ikalawang application na sabi nito, simplify life by trimming it down. So, simplify life by trimming it down. So, kumbaga, once may vision ka na, once alam mo na yung gagawin mo sa buhay, dapat yung mga iba wala na eh. Wala nang distraction eh. Na kumbaga, kung alam mong magiging doktor ka, doon ka lang. Huwag ka nang gumawa ng kung anong kalokohan or ng kung anong bagay na ng pang-engineer. So kumbaga, kung alam mong kung gusto mong maging teacher, doon mo lang i-focus yung buhay mo. Huwag ka nang gumawa ng bagay na pang-doktor. Kung gusto mong maging negosyante, doon ka lang mag-focus. Huwag ka nang gumawa ng bagay na kung ano ba, iba pa. So, kumbaga, simplify life by trimming it down. So, kumbaga, tanggalin mo yung mga distractions, tanggalin mo yung mga ibang bagay, and gawin mo simple yung buhay mo sa pamamaraan na nagpo-focus ka lang dun sa gusto mo, sa vision mo, sa gusto mo sa hinaharap. So, sa ikatlong application, concentrate our time and energy. So, yung time mo, yung oras mo, at yung energy mo, ay i-focus mo lang, ibigay mo lang doon sa kumbaga doon sa vision mo or doon sa gusto mong mangyari. So, yun nga, paulit-ulit, gaya na sabi ko, kung gusto mong maging teacher, doon mo ibuhos yung oras mo. Doon mo lang ibigay yung oras mo. Mag-aral ka para maging teacher ka. Kung gusto mong maging engineer, doon mo ibuhos yung oras mo at saka yung energy mo. Mag-aral ka para pagdating ng panahon maging engineer ka. So, yun lang. So, kumbaga sinasabi nito yung kahalagahan ng vision eh. Dapat alam mo kung ano yung gusto mong maging. Dapat alam mo kung ano yung gagawin mo sa future. Dapat may vision ka. And dapat, once nalalaman mo yun, dapat mag-focus ka doon. Ibigay mo lahat ng oras, ibigay mo lahat ng kung anong lakas, ganun talino mo, sipag mo para sa vision na yun. Yun lamang po at napakarami ko natutunan sa araw na ito.